Kamusta mga master? Ito ang Highspeak TV. Ito ang part 8 ng lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulube na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Sa buhay ng isang tao ay mahalaga talaga ang pagpapatawad. At kung may nagawa ka mang kamalian ay kailangan mong humingi ng tawad at di dapat pairalin ang pride. Kaya naman ay nagwakas na ang kasamaan na dulot ng Blue Speed at inamin naman nila ang kanilang mga kamalian. Sa bidyong ito ay masasaksihan natin kung sino pa ang makakaalam ng sikreto ni Dave. Pero bago ang lahat, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, ay gusto kong makahingi ng kaunting subscribe sa inyo at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod kong bidyong i-upload. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Saang umaga ay nagtipon-tipon ang buong magkakaibigan. Sina Sheena, Dance, Mike, Rock, Lemard, Abu, Anastasia at si Dave. Nasanay na nga ang mga ito na magkakasama pagkatapos ng kanilang klase. At pagsapit ng gabi ay doon sila tumatambay sa paboritong restaurant nila para mag-dinner. Minsan nga ay dito pumupunta ang magbabarkada. Bago pa man pumasok ng restaurant ang magkakaibigan ay nagsisigawan na ang mga kababaihan na nasa likuran nila. Hello mga gwapo! At maraming ang mga babaeng nagtitilian sa mga oras na yon. Mas lalo ngang sumikat ang mga magkakaibigan dahil sa ginawa nito sa Blue Speed na kung saan ay napabago nito ang mga ugali nito. At sabi ng isang babae, hello sa inyo mga gwapo, pwede mo malaman kung ano ang pangalan ng grupo nyo? At doon na nga, na-realize ng magkakaibigan na wala pala silang pangalan kung ano ang itatawag sa kanila. Kaya ang sagot naman ni Lemard, mga magagandang dilag, pag-iisipan muna namin na, sabay tawa ito. Sabi naman ng mga babae, ganun ba? Okay, ingat kayo lagi at salamat sa inyo dahil tahimik na sa wakas ang campus natin. At sa mga oras na yon ay nag-usap-usap ang magkakaibigan at sabi ni Sheena, tama, ano ba talaga kayo? Ano ba talagang tawag sa inyo? Sabi naman ni Dance, kasali ka na sa amin babe. At sa mga oras na yun, habang naghihintay ang mga magkakaibigan na makakain nila, ay nag-usap-usap na nga ang magkakaibigan. Sabi ni Lemard, tayo ay sperm gang. Sagot naman ni Abu, bakit sperm gang? Ano tayo, sperm cell na addict? At sabi naman ni Dance, tayo ay PB boys. At sagot naman ni Rock, ano ba ang PB boys? At ang sabi naman ni Dance, Packboy Boys habang tumatawa ito ng malakas. Habang si Dave naman ay seryosong nag-iisip. At sabi nito sa mga kaibigan, kung ano na lang kaya, City Boys. At sa mga oras na yun ay parang nag-a-agree mga ito. Sabi naman ni Rock, pwede. At sabi naman ni Mike, simple lang pero may dating. At sagot naman ni Dance, galing mo talaga bro. Pero bakit City Boys? At sinagot naman ni Dave ito, City Boys dahil hindi lang tayo para sa school, magkakaibigan, pati na rin sa labas ng campus at sa buong lungsod na ito. Kaya sama-sama tayo bilang City Boys. At sa mga oras na yon ay masaya ang lahat sa napagdesisyonan nilang pangalan ng kanilang grupo. At bago mag-uwian ang magkakaibigan ay tinawagan si Dave ni Jing at sabi nito, hello young master, nais kong ipaalam sa inyo na may malaking meeting kayong magaganap bukas. Nang marinig nga ito ni Dave, ay napagdesisyonan nito na hindi na lang pumasok sa paaralan bukas. Habang pasekreto niya itong di sinabi sa iba niyang mga kaibigan maliban kay Dance, Lemard at Abu. At hingit sa kalaman ni Dave na ang meeting na magaganap ay sa pagitan niya at ng bagong kasosyo nito sa negosyo na tatay pala ni Rock. Kinabukasan nga sa paaralan habang tumutunog ang bell ay nagmamadali si Rock para sa susunod nitong klase hanggang sa mabangga nga ito ni Che. At sa mga oras na yon ay umaksyong matumba si Che
Kaya naman agad-agad itong sinalo ni Rock at sabing, okay ka lang ba? At si Che naman ay parang nag-slow-mo at nakatingin kay Rock. At sabay sabi sa kanyang isipan, ngayon ko lang napansin na ang lakas pala ng dating ng kaibigan ni Dave. Sa mga oras din yon ay akala ni Rock na magsusuplada na naman ito. At nabigla siya sa sinabi nito, sorry din sa iyo Rock, sige alis na ako kasi nagmamadali ako eh. At sa mga oras na yon ay napasabi ni Rock sa kanyang sarili na maganda ka pala pag di ka suplada. At doon na nga, lumipas pa ang mga oras ay hinihintay ni Anastasia si Dave kasi sa isip nito ay baka na-late lang ito. Pero wala talagang Dave na pumasok at nagtataka siya at napasabi ito sa kanyang sarili. Namiss na naman kita Dave, bakit parang nasanay ako na lagi kitang nakikita at nakakasama. At sa mga oras na yun ay naganap na nga ang meeting ni Dave at sa iba pang mga kasyosyo nito sa negosyo. At andun din ang ama ni Rock. Sabi naman ni Dave, nagpapasalamat ako sa inyo dahil may higanting project na naman tayo na masasakatuparan. Karangalan kong makasama kayo sa ganito kalaking project. At sabi naman ng tatay ni Rock, walang anuman yang master, ikaw ang isa sa pinakamagaling at pinaka-successful na negosyante sa ngayon. Kaya nagtitiwala kami sa iyo. Kaya naman ang tiwala namin ay ibinigay namin sa iyo. At napahanga na naman ni Dave si Jing at sabi ni Jing sa kanyang sarili, hindi ako makapaniwala. Sa batang ito ang laki ng potensyal at posibleng malampasan pa niya si Master Bell pagdating sa success nito. At sa mga oras na yun ay nagyaya ng dinner ang ama ni Rock at sabi nito kay Dave, yang Master sana ay pahintulutan niyo akong makasama kayo ngayong gabi. Kasama ng aking anak na balang araw ay susunod na sa aking yapak. At sabi naman ni Dave, walang anuman Mr. John. At sa mga oras na yun ay naghihintay ng signal ang magkakaibigan kung kailan nila susunduin si Dave. Habang si Anastasia naman ay mag-isa na lang itong umuwi at lagi pa rin itong iniisip si Dave at bakit absent ito at wala naman lang pasabi. Pati ang mga kaibigan ni Dave ay di niya nakita sa araw na yun. At doon na nga, nagkaroon na nga ng dinner sa pagitan ni Dave at Mr. John. At sa pagkakataong yun ay masaya ang dalawa sa kanilang usapan. Hanggang sa sinabi ni Mr. John, yang Master, paparating ng aking anak. At isa doon ang susunod sa aking yapak. At lumipas ang ilang minuto, dumating na nga si Rock at Mike. Habang si Dave ay nakatalikod sa mga oras na yon at tinatawagan sila Dance. At ang sabi ni Rock, saan po siyang Master Dad? Sabi naman ni Mr. John, siya yan, yung nakatalikod. At nang umaksyon ng itong humarap ay inunahan na ito ni Rock at sabi nito, nice to meet you, yang. At nang makita nga niya si Dave ay nagulat din itong si Dave, Rock, ano ginagawa mo dito? At ikaw din Mike. At sabi naman ng tatay ni Rock na si Mr. John, magkakakilala na ba kayo? Habang nakatawa ito at sabi naman ni Dave, oh Mr. John, dahil rin sa isa kong kaibigan. At doon na nga, matapos nga ang meeting ay binulungan ni Dave, Rock at Mike. Sabay sabi, magkita tayo sa restaurant na tinatambayan natin. At sa mga oras na yun, ay di pa rin makapaniwala si Rock at Mike sa kanilang natuklasan. Sabi nga ni Rock, sabi ko na nga ba yung kotse na yun ay kay Dave yun. At sabay tawa naman itong si Mike at sabi, exciting. At nagpaalam na si Rock sa kanilang ama. At sinabi nito may pupuntahan lang ang dalawa. At sa mga oras na yun ay nagpasundo na din si Dave at doon na nga nag-usap-usap nga na masinsinan ang magkakaibigan. At sinimulan nga ito ni Dave, gusto kong humingi ng tawad sa inyo Rock at Mike dahil sa pagsisinungaling namin. At sabi naman ni Rock, bakit ka pa nag-aaral yang Master, hindi mo naman kailangan yan. At sabi naman ni Dave, huwag mo na akong tawaging yang Master dahil pantay-pantay lang tayo. Nag-aaral ako kasi mahalaga ang edukasyon. At sa mga oras na yon ay sinabi din ng mga kaibigan ni Dave, si Dave ang dahilan bakit kami nandito, siya ang nagpapaaral sa amin. At may misyon kaming ginagawa. Sabi naman ni Rock, anong klaseng misyon? At sabi naman ng mga kaibigan ni Dave, yun ang tumulong sa kapwa. Pero may mga lugar kaming tinutulungan na di namin pinapakita ang aming mga identity. Para na rin sa kapanganan ni Young Master. At doon na nga, pinaliwanag ni Dave ang lahat sa dalawa. Simula nung nakilala niya si Belle. At sabi naman ni Rock at Mike, astig dude, grabe, hindi ako makapaniwala sa'yo. At sabi naman ni Dave, sana ay maging sikreto ito.
Sikreto muna ito lalo na't hindi alam ni Anastasia ang mga pinagagawa ko. Lalo na sa kanilang lugar na kung saan ay 2 beses na kaming nagharap. Sana itago niyo muna ang sikretong ito para rin ito sa seguridad ng lahat. At doon na nga sabi ni Rock, salamat yang master, Dave, dahil pinagkatilwalaan mo kami. At masaya ako balang araw ay kapartner kita sa negosyo ng aking ama. At masaya ang magkakaibigan dahil wala na nga itong sikretong tinatago sa isa't isa. At sa mga oras na yon ay umuwi na ang magkakaibigan. Sina Dave, Abu, Dance at Lemard ay umuwi na sa mansyon nila Dave at doon ay pinagplanuhan nila ang pagbabalik sa squatter area na kung saan ay tutulungan nila ulit ang mga taga roon. Kinabukasan sa eskwelahan. Good morning Anastasia. Good morning din Dave, bakit wala ka kahapon? At nadula si Anastasia. Alam mo ba na namimiss kita? Sana naman magpaalam ka kung nasan ka. O magpasabi man lang, ni isa kasi sa inyo ay di ko nakita kahapon. At napatulalan lang si Dave habang nagsasalita si Anastasia at masaya ito sa kanyang narinig. Anastasia. Yes, bakit Dave? Magician ka ba? Sabi naman ni Anastasia, bakit? Kasi sa tuwing tinititigan kita, lahat ng tao dito ay naglalaho at ikaw lang ang aking nakikita. At biglang namula si Anastasia at sinundan pa ni Dave ng pick-up line. Anastasia, okay lang ba na susundan kita lagi kahit saan ka man magpunta? At sabi naman ni Anastasia, bakit naman Dave? Kasi sabi ng magulang ko, follow your dream. At ikaw nga yung pinapangarap ko sa buhay ko. At sabay sabi, sorry Anastasia sa corny kong banat. Pero isa lang gusto kong sabihin sa'yo, na mahal kita. At biglang napatahimik at nagulat si Dave sa kanyang sarili dahil nasabi rin niya sa wakas ang mga salitang iyon sa harapan ni Anastasia na dati ay sa isipan lang niya nagagawa. Ano ba tong pinagsasabi ko sa iyo? Nasabi ko na din sa wakas habang masayang masaya ito. At sa mga oras na iyon ay gusto sanang gumanti ni Anastasia ng salitang, mahal din kita Dave, kaso lang ay biglang dumating ang professor nila. Good morning class, at habang nagsasalita ang professor, ilabis ang kasiyahan ni Anastasia sa kanyang narinig. Lumipas pa mga oras ay uwian na. Ng mga oras na yon ay nagpresenta si Dave na dadalhin ang mga gamit ni Anastasia kasi parang nabibigatan nito. At doon na nga, inihati ng magkakaibigan si Anastasia. Si Rock naman at Mike ay sumama kina Dave. At sabi ni Rock sa kanyang sarili, mukhang gustong gusto talaga ni Dave si Anastasia. Believe talaga ako sa iyo, young master. At sa mga oras na yon ay inihati na nga si Anastasia. Good night Anastasia. Good night din Dave, salamat sa paghatid. At ang 6 na magkakaibigan ay nagtambay muna saglit at pinagplanuhan ang misteryosong pagtulong. Sabi naman ni Dave, sigurado ka ba Rock na sasubukan mo ang mga ganitong gawain? Sabi naman ni Rock, oo Dave, para naman ma-experience namin. Astig kaya? At sabi naman ni Mike, yes dude, kaya namin yan. Ang mga magbabarkada ay nakahud at nakamas na. Lumipas ang 2 oras ay sinimula na nila ang pagtulong pero sa mga oras na yun ay gising pa si Anastasia at di nito maintindihan ang kanyang sarili. Parang di siya mapalagay. At sabi niya sa kanyang sarili, bakit kaya ganito ang pakiramdam ko ngayon? Hanggang sa sumilip nga ito sa bintana. At doon na nga laking gulat niya, may nakita siyang mga misteryosong nakahud. At di lang isa, di lang 2, kundi 5 nakahud nga ang kanyang nakita. At si Lemard sa mga oras na yon ay di niya nakita kaya 5 lamang ang nabilang niya kasi nauna na ito sa sasakyan. Hanggang sa inakala niya na ito ay mga magnanakaw. Kaya nag-observe muna ito hanggang sa nag-iwan nga ito ng mga grocery. At kasali rin ang bahay nila. Nang umalis na nga ang mga ito ay binuksan ni Anastasia ang kanilang pintuan. At nang nakita nga niya ang grocery na binigay ni Dave at doon na nga napagdesisyonan nito na lumabas at magtago at sundan ang mga ito. Sa mga oras na yon, habang papatapos na sila Dave sa pagtulong ay nagtipon-tipon ang mga ito. At ang mga misteryosong nakahod na nakita ni Anastasia ay di nagsasalita kundi nagsisinyasan lang. Dahil yun ang sinabi ni Dave bago nila simulan ang misyon. Para hindi sila mahuli kaya habang magkatabi ang mga ito na nagsisinyasan ay lumabas na si Anastasia sa kanyang tinataguan. At sabi nito, sino po ba kayo? Bakit niyo ito ginagawa?
Di ba pwede tumulong kayo na hindi nakatakip para naman makapagpasalamat kami na maayos sa inyo? Sa mga oras na yun ay kinabahan ang 5 na magkakaibigan at nagsenya si Dave na tumakbo na ang iba at doon na nga hinarap ni Dave si Anastasia. Habang si Rock naman ay sabi nito sa kanyang sarili, okay lang kaya yun si Dave? Sabi naman ni Dance, alam na ni Dave ang kanyang ginagawa, kaya tara na Rock. At nagkaharap nga muli sa 3 pagkakataon sina Dave at Anastasia, pero sa pagkakataong ito ay iniba ni Dave ang kanyang boses at ginawa niya itong buo para di siya makilala ni Anastasia. Miss, hindi namin pwedeng sabihin kung sino kami. Para na rin ito sa ikabubuti ng lahat at masaya kami sa aming ginagawa at huwag mo na kaming pakialaman at huwag mo rin alamin kung sino kami. Sabi naman ni Anastasia, pero gusto ko lang po sanang magpasalamat ng buo sa inyo at ang lahat ng taga rito para mabigyan namin kayo ng masayang programa. At sabi naman ni Dave, hindi ako mahilig sa mga pagtitipon. Gusto naming tumulong ng patago kaya please lang, matulog ka na at may pasok ka pa bukas. At nang marinig na ni Anastasia ang salitang may pasok ka pa bukas ay nag-sink in na ito sa kanyang utak. At nang papauwi na nga ito ay parang lutang pa rin ito. At sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko rin alam kung bakit kita gustong makilala. Hindi ko alam pero gustong gusto talaga kita makilala, ang gulong-gulo. Si Dave naman ng mga oras na yon ay tiwala na nagawa na niyang ipaliwanag kay Anastasia ang dapat niyang malaman. At sa mga oras na yon ay nag-sink in pa rin sa utak ni Anastasia ang salitang may pasok ka pa bukas. At napaisip rin siya sa 5 misteryosong nakahud. Bigla nga itong napaisip na baka ang City Boys nga ang misteryosong tumutulong sa kanila. Pero binawi naman ito sa kanyang isipan at sabi, pero imposible eh. Kasi 5 lang sila. Hindi naman siguro ang City Boys yun. At saka wala namang ganoong boses ang isa sa mga membro nito. Inaumagahan sa PE class nila ay nagsalita ang professor. Sa susunod na Sabado ay magaganap na ang final exam natin sa PE class natin, na kung saan kayo ng kapart ninyo ay pipili ng ipo-perform. Either sasayaw kayo o kakanta o mag-a-acting, kayo na ang bahala. Nagsalita ang professor, okay? Face your partner. At pag-usapan nyo ang gawin nyo sa susunod na Sabado. At sa mga oras na yun ay nagtatawanan si Sheena at Dance. Uy babe, ano ba ang gagawin natin? Gusto mo ba magyakapan na lang tayo sa final exam?